Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating video tutorial na kung saan ibabahagi ko sa inyo ang aking nalikhang ikagamitang pampagtuturo, pampagkatuto. Ibig sabihin, ito ay maaring gamitin ng guro at ng mga estudyante sa pagtuturo at pagkatuto ng wika at panitikang Filipino. Ako nga po pala si Ginoong Ken Francis C. Octal, mag-aaral sa paaralang graduado ng Northeastern Mindanao State University ng Tandag Campus. Ngayon ay dito tayo sa site kung saan ko nilikha yung kagamitan. Ang kagamitang ito ay pinangalanan kong Google Sites bilang alternatibong kagamitang pampagtuturo, pampagkatuto sa online asynchronous na klase sa ikapitong baitang. Sa site na ito ay makikita kung ano yung itsura ng pinagawan ko ng kagamitan. Ito ay ginawa ko sa Google Sites bilang isa sa mga plataporma na alok sa atin ni Google, no? Ito ay ma-access ng libre at maaari tayo makagawa ng mga ganitong uri ng kagamitan ng libre din. Para mas makita natin kung ano yung itsura, kung tayo mismo yung gagamit, mga estudyante o guro, dito tayo sa ating ibang site, no, o Google. Pero ito ay nakapublish na. Dahil nakapublish na ito, ay kakopy na lamang natin yung published site link. Copy link natin. Ipopost ko dito sa aking ibang account gamit ang aking university email. Post natin dito. Ito yung lalabas, no, kapag ipinost natin o pinaste natin at saka binuksan yung link na nakalakip dito. Ito yung makikita natin, may mga graphics o mga grapiko. Ang nilalaman na makikita natin sa homepage, yung alamat, panitikang todo na mula sa Agusan del Sur. Meron din dito nakaangkla o naka-integrate na aralin sa wika. Ang maangkop na mga pahayag sa panimula, gitna at bukas ng isang akda. Kung napapansin natin, may mga naka-hyperlink, no? Kung atin itong bubuksan ay magdadirect tayo doon sa ibang page o pahina. Pero balik muna tayo doon sa homepage. Sa homepage, yun yung makikita natin yung iba't ibang panitikan at kung napapansin din natin, may balangkas ng aralin. Ang balangkas ng aralin ay maaring ma-access ng mga guro. Pero sa ipinapakita ko ngayon, ito ay maaring ma-access ng mga estudyante din. Pero pwede naman na yung access link ay ibibigay lamang doon sa mga guro. Sige, pero bago natin tingnan yung balangkas o halimbawa ng balangkas ng aralin, dito muna tayo sa homepage. Kwentong bayan natin, lawa ng panlabuhan. Ito din ay mula sa panitikan ng mga manubo sa Agusan del Sur at yung nakaangkla na pagtuturo ng araling pangwika ay salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Dito naman tayo sa maikling kwento, ang paligsahan ng hari. Ito ay maikling kwento ng mga kamayo. Naka-integrate na wika ay rhetorical na pangugnay. Sa mito naman ay yung ang diwata sa ilog. Ito din ay panitikan ng mga kamayo at yung araling pangwika na naka-integrate ay sanhi at bunga. Kung napapansin natin, no, ay yung mga panitikang ito ay mula sa pananaliksik. Kasi ito ay output namin noong kami ay nasa undergraduate, kaya ginamit namin yung mga ginawa naming digital na panitikan upang magamit din sa ikagamitang pampagtuturo na ito para magkaroon naman ng pagbabago. At saka lahat ng mga aralin dito ay nakakontekstualisado. Kung napapansin natin, lahat ng mga panitikan na ginamit ay mula sa Manobo at Kamayo na kung saan isa sa mga pangkat etniko at saka pangkat etnolinguistiko dito sa rehiyong Caraga natin. Kaya angkop na gamitin sa ating konteksto. Meron din dito sa ibabang bahagi sa homepage yung mga katanungan. Kung may katanungan ay maaaring magpadala lamang ng email dito sa may likha sa akin at yung pagtatatwa naman dahil ito ay kahingian lamang ng ating asignatura sa paralang graduado ay may pagtatatwa sapagkat yung mga ginamit na mga larawan, imahe at iba pa na kagamitan ay sinangguni lamang sa iba't ibang
may akda o may-ari kaya kailangang mai-credit natin sila kasi hindi lahat ng narito ay pagmamay-ari ko. At pagtatatwa lang din, ito ay ginamit bilang pangangailangan lamang sa pang-edukasyon na aspeto. Hindi ito inaangkin o hindi ko ito inaangkin bilang may likha ng site na ito. Dito tayo sa mga balangkas ng aralin. No? Meron ditong 5 pero dito muna tayo sa sample alamat. Tingnan natin yung alamat. Ito yung balangkas ng aralin na maaring magamit ng mga guro. No? Kung napapansin natin, narito na yung balangkas ng aralin. No? Ito ay ang format na sinunod ko dito sa Banghay Aralin ay yung PPPP, no? Ay yung panimula, nandyan ay yung mga layunin at yung pagganyak, pagtatalakay at yung pagtataya. Kung napapansin din natin, yung mga kasanayang pampagkatuto na inilagay dito ay yung mga kasanayan natin sa K-12 curriculum. Sapagkat nagbago naman yung curriculum sa ikapitong baitang ngayon at ikawalong baitang dahil sa implementation ng matatag curriculum, pero maaari pa naman ding gamitin o pa rin gamitin yung mga nakalagay dito ng mga panitikan kasi nga ang pagtuturo sa ikapitong baitang ay pagtuturo sa mga regional na panitikan. At saka maaaring gamitin lang din yung mga banghay-aralin na ito at imodifikan ng mga guro nang nakaayon sa kanilang layunin sa pagtuturo at kung ano yung konteksto na kung anong meron sila doon sa kanilang lugar. No, kaya angko pa rin na gamitin ito kahit na ibang mga kasanayan yung ginamit natin o yung ginamit ko sa site na ito. Dito tayo ngayon sa mga aralin, no? Sa mga aralin, halimbawa natin ay yung alamat. No, ang alamat, kung nakalagay dito yung mga gawain ng responsabling netizen kasi para magabayan yung mga mag-aaral at maging yung guro sa paggamit ng kagamitang ito. Mapapansin dito yung mga layunin ng aralin, no? Ito yung panitikan natin, to do, alamat. Sa paganyak, nakalagay dito yung panuto. Meron din pamprosesong gawain. At syempre, meron tayong makikita dito ng mga credits o yung link kung saan kinuha yung larawan kasi hindi yan akin at yung pangprosesong gawain. Sa pagtatalakay naman, nakalagay dito yung panuto no manunood at yung pagtatalakay sa wika. Dito yung makikita natin yung pangalan ng panitikan, yung alamat, saan iyan nagmula, at sino yung mga kasangkot sa pananaliksik. No, at sa ibabang bahagi, makikita dito yung ibang gawain din. Yung kanina ay yung sa panitikan, ito, yung araling panitikan natin, yung alamat. Yan yung halimbawa natin ng alamat. Yan yung panitikan na ginawa namin o digital na panitikan na ginawa namin noon kami ay nasa kolehiyo pa at ginamit ko ito sa ikagamitan ko ngayon. Dito din ay mapapanood iyong aralin patungkol sa araling pangwika natin, iyong panimula, gitna at wakas. Ito naman ay kinuha lang sa YouTube at ito ay libreng ma-access. Kaya ginamit ko ito, siyempre naka-credit na dito yung may likha o may-ari. Maaaring magamit na ng libre ng mga estudyante o ng guro. At sa ibabang bahagi naman ay may makikita dito yung pagtataya, no? Ano yung panuto, paggawa ng slogan at pagsulat ng alamat. No? Hindi lamang nakalimita sa pagsusulat, maaring gawin din ng mga estudyante yung paglikha, pagpresenta at iba pang gawain. Depende na kung ano yung mas angkop na gawain para sa ating mga estudyante. Sa gawain ito, ay gagawin nila ito na may panuto dito at isusumitin nila ito sa Google Classroom. Dahil ito ay online asynchronous, kinakailangan na may ibang platform tayo na gamitin. Kaya nga alternatibong KB o kagamitan pampagtuturo, pampagkatuto lamang ito kasi maaring gumamit tayo ng ibang platform o site na maaari nating daluyan sa ating klase. At isa na rin dyan ay yung Google Classroom. No? May nakalagip na rin dito yung code nang sa ganun ay madali lamang mabisita ng mga estudyante. Nakalagay na rin yung pamantayan o yung rubric sa gawain. Kaya narito na lahat. Kumbaga, ang gagawin na lamang ng mga estudyante ay ipapadalo yung aralin at gawin yung mga nakahandang gawain.
Kumbaga, ang mga aralin na nakalagay dito ay self-directed kasi maaring gawin ng mga estudyante. Pero kung may katanungan naman, syempre dahil may mga katanungan doon na pagtatatwa, maaring ma-access ito ng mga estudyante. I-email yung may-ari o yung guro, maaring i-message din sa kanilang messenger o sa online coterie. Ibang halimbawa, yung pabula, iyan, same lang din yung proseso, no? May layunin, may pagganiyak ng mga larawan, yung credits natin kung saan kinuha. May mga pamprosesong gawain din o yung mga katanungan na may kaugnay dito sa pagganiyak, ay yung pagtatalakay, makikita din dito yung video na nakalakip, no? Sa inihanda kong panitikan, may mga katanungan din patungkol doon sa video, ano yung gawain na gagawin, saang dokumento ilalagay at saan isusumite, sa Google Classroom pa rin. Panlaping makauri. Kung napapansin natin, kanina ay video yung aralin pangwika. Dito naman, ang aralin pangwika natin ay nakalakip na mismo sa site. Yung teksto, yung halimbawa, yung pagpapakahulugan. Narito na lahat, babasahin lamang ito ng mga estudyante at pagkatapos mabasa iyan, ay sasagutan yung nakahandang katanungan. 'Di ba, madali lamang ma-access yung site na ito 'no, friendly o angkop na angkop sa ating mga mag-aaral. Pero dahil nga ito ay online asynchronous, ay hindi ito puwedeng gamitin sa face to face. Kaya pupuwede na maaaring imprenta ng guro ang mga gawain dito at ibigay sa mga mag-aaral kung wala man silang internet 'no, kasi nagagamit natin yung online asynchronous kapag meron tayong mga suspension o yung mga dilubyo o kalamidad na dumarating sa ating bansa. Kaya angkop na ito na gamitin para sa online asynchronous na klase. Narito din na makikita sa pagtataya yung rubrics, mga katanungan at iba pa. Ito'y halimbawa ng ikagamitan pampagtuturo na tiyak kong magagamit ng mga guro sa pagtuturo ng panitikan at wikang Filipino 'no. Hangad ko na sana'y makatulong ang ikagamitang ito upang mas mapaunlad natin ang kasanayan ng ating mga estudyante sa larangan ng panitikan at larangan ng wikang Filipino. Yun lang po ang aking pagbabahagi sa aking video tutorial. Kung gustong i-access iyong link ay makikita ito sa huling bahagi ng video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat. Paalam po.